Kinabukasan naman nga, uuwi naman nga sila sa Abra para ihatid nga sila Ate Joy. Bandang alas 6 pa nga lang naririnig ko nagising na nga sila mga mare, kaya pala maaga pala silang aalis. Kaya naman bago nga sila umalis, ayan nakipagbanding muna nga kami kasi matagal-tagal na nga rin ulit magkikita. Hindi na nga lang etong si Gael kahit kagigising lang ay talagang masayahin ang bata. Pero dito nga medyo nagugulat nga siya mga mare, nakakatuwa nga din dito kani-kanino nga rin yung sumasama. Kung nangingilala na ba siya mga mare o hindi pa. Kasi namin hindi pa siya yung tipo na umaayaw nga mga mare sa tao. Pero minsan naman parang takot na takot nga siya, ganun. Pero sa mga kapatid nga ni Ate Joy, tahimik nga lang siya at gusto nga sumama sa kapatid na isa ni Ate Joy. Hindi ko rin alam kung kailan nga ulit kami magkikita-kita mga mare. Tiyak na buwan na naman nga ito. Hindi na nga rin kami sumama kasi kaya naman nilang sila-sila nga lang din at mayroon pa nga rin ditong gagawin sa atin. Abay, tingnan nyo naman nga itong si Gael, tamang tahimik nga lang dito sa tito niya at ninong. Tito ninong nga pala niya si Kuya Bryle. At eto nga pagkatas makapagpaalam, umakyat na nga rin sila sa van kasi dito nga sila sasakay. Para nga hindi na rin maputikan yung mga sapatos nga nila dun sa labas dahil halos maghapon nga umulan. Tingnan nyo yung mga mare nang kinuha, katuwang-tuwa na naman nga, gustong-gusto niya kasi yung ganyan. Kung di nga ako nagkakamali, bandang alas 8 nakalis na nga rin sila dito mga mare sa atin. Kami naman nga eto mga mare ang mga kaganapan nga dito at sabi ko nga hawakan na nga rin niya itong si Gael. Gustong gusto kasi ni Gael na ginaganyan-ganyan siya ng tita niya mga mare. Natutuwa nga ako na close nga silang magtita kasi hindi ko siya napapatulog nga sa dibdib ko pero nga si Kulot napapatulog niya. O siya, may dala pala nga sila isang langka kaya naman gagataan nga natin ngayong araw mga mare at nanghingi nga rin ako dito ng sabaw. Sabi ko nga kay Eric, pwede ba nga kaming gumawa nga ng puto gamit nga etong kamoting kahoy. Abay, daan ng daan sa FYP ko mga mare, tuloy na iinggit nga ako. Sabi nga ni Kuya Richard, buti na nga lang daw nagtira nga siya ng ilang peraso. Eto ang si Kuya Noli mga mare, o siya alam ko marami din nakamis nga sa mga luto nga ni Kuya Noli. Kaya naman ngayon ay siya nga nagluto nga nitong langka, hinalo-halo ko nga lang din. Habang nag-aantay nga kaming kumain, sabi ko bubuksan ko na nga etong solar nga natin. Nabili ko nga lang din to sa online mga mare na buy one take one. Tapos hindi siya solar na basta-basta lang, napakaganda nga nito. Tingnan nyo, ganito nga kalaki. Tama nga to mga mare dito nga sa bahay nga natin para lumiwanag nga kapag gabi habang wala pa tayong kuryente. Tuwa kasi ko, ang ganda-ganda mga mare ng pagkakagawa. Naalala ko tuloy yung may nagbigay nga sa aming solar. Maraming po salamat sa inyo kung nanonood pa rin kayo hanggang ngayon. Yung solar na ngayon mga mare, sobrang pangarap nga namin yung dati. At nga gusto namin yung magkaroon kami ng solar tapos pwede nga yung TV. Di ba kapag wala kang TV talaga isa-isa pangarap mo. Kaya nung nakita ko nga tong solar na to, natuwa talaga ako. Ganito naman nga yung solar panel niya. May kasama na rin pala siyang remote saka mga tornilyo para kung ilalagay mo na nga sa kisame mo. Ay sus, natawa naman ako dyan. Ewan ko ba minsan may pagkalutang ako. Pinipilit kong buksan yung solar, hindi pa pala nakalagay itong battery. Indicator nga din dyan na nagcha-charge nga siya mga mare. At eto't binalad na nga namin kahit konting halang yung araw. Kumbaga hindi talaga tirik na tirik nga yung araw. O siya, eto nagsandok na nga rin ako ng ulam nga nating langka. Napakasarap nito mga mare. Ewan ko ba, madalang lang talaga ako makakita ng langka nga sa palengke. Isa pa naman to sa paborito ko. Ay sus, nalalaki na naman nga po yung mata ko. Yari na naman nga ako sa mga basher ko. Nung nakaraan nga mga mare, may nag-comment laki nga daw ng mata ko. Sabi ko, okay lang po yan kasi nakakita naman. Dati siguro ako sinabihan nun, baka maiyak ako. Pero ngayon mga mare, tanggap ko na kung ano itsura ko. O siya, eto't kumain na nga tayo. Ewan ko kung bakit may paganyan-ganyan pa nga ako mga mare. O siya, eto't umakyat nga pala kami sa bubong. Kita ko nga to sa isang video na maganda nga daw to, lalo na nga kapag may butas nga yung bubong mo. Transparent nga siya mga mare, kaya ganyan yung itsura niya. Akala mo wala lang pero malaking bagay. Tamang-tama nga to dahil nga maulan na nga rin mga mare at minsan hindi rin talaga maiwasan na may tulo nga itong bubong. Kaya yung mga uka-uka nga ay pinaglalagyan nga ni Ran. Sabi ko nga napakaganda nga siguro dito kung meron nga tayong rooftop. Tapos tamang tambayan lang diba? Isa nga yun sa pangarap kong magawa nga dito sa atin kasi napakaganda rin ng tanawin nga dyan sa baba. Tapos napakalakas pa nga ng hangin. O siya, etong at kinagabin, abay nakikinood nga kami dito kila mama. Sabi ko nga yung batang nanonood nun sa kapitbahay ngayon ay may sarili na nga TV. Lalo na nga etong Encantadia na isa nga sa pinakapaborito nga namin palabas kapag gabi. Abay kahit lipad-lipad rin na kami ng lamok mga mare ay okay lang at maglakad kami ng malayo makapanood lang. Tapos tuwang-tuwa kami dyan kinabukasan pag-uusapan pa nga rin namin yan. Lord, maraming pong salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yun? Bukas na lang ulit.